again. Maligayang kaarawan ng ating tagapagligtas. Okay. And the whole world was celebrating about the goodness. But tonight, we are going to expose about the Luke chapter 2, verse 1 hanggang verse 20. So, we have to remind every one of us what happened. Actually, this is a Christmas story first. Okay? Kaya ating pag-aralan kung ano po ang kaganapan during that time, kung saan this is a prophecy, and kung ating natatandaan about Abraham, kung saan ay sasacrifice niya si Isaac during that time. Nung siya po ay tinawag ng ating Panginoon, at nung time na i-sacrifice ni Abraham si Isaac, nung malapit ng i-offer, sabi ng, where's the offering? Saan yung hinahanap po niya? Pero sabi ni Abraham, God will provide. So sa ating kapanahunan, dumating po yun. It was already fulfilled in Genesis chapter 3, verse 15. At yan po ay after ng fall ng tao, there's also a prophecy in Genesis chapter 3, verse 15. Right? Yan po ay naganap sa panahon kung saan ay ipinanganak ang ating Panginoong Isus. So, this time ay ating aaralin kung ano po ang kaganapan dito sa Luke chapter 2. Although ito po ay nabasa na kanina bilang salita ng Diyos, sa ating panimula ay binanggit na po ng ating worship leader. Kaya subaybayan na lang po natin kung ano po ang pangyayari this time. So this old prophecy, sabihin, ito po ay kaganapan at nangyari po ito. Now ay ating himay-himayin about this chapter, verse 1 hanggang verse 20. Para at least makita po natin kung ano po ang nangyari during the time. Alam po natin, this is a providence of God. Ibig sabihin, those circumstances, God used it para matupad din yung prophecy, yung kapanganakan ni Christ. Kaya yung decree about yung pagbabalik ng mag-asawa, going back to their native land, lahat po yun ay overruled ng Diyos. At nakita po natin na ang Diyos po ang pumilos po doon. Sometimes, ang problema ng tao, kala natin pabigat yung tao yun, yung pala, ang Diyos pala ay ginawa niya yun to help us para ipakita sa atin na walang problema. So, tonight ay ating aaralin about the truth, sundan niyo na lang ako. Okay? Tandaan po natin, mga kapatid, as we expose the story about chapter 2, ay makikita po natin, alam po natin, hindi po natin kilala si Joseph at si Mary. Kilala niyo ba siya? Walang nakakilala po sa kanya. Ang alam po natin ay sila ay isang poor. Sila ay kapos. Sabihin, sa kanilang lugar, sila po ay mahirap lamang. Okay? Why? Because in Luke chapter 2, verse 21 to 24, pababa tayo ng konti. Basahin po natin kasi hindi po natin nabasa sa ating text. Okay?
So, ang sabi po dito, and at the end of 8 days, when he was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. And when the time came for their purification, according to the law of Moses, he brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. Every male who first opens the womb shall be called holy to the Lord, and he offer a sacrifice according to what said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. No? Imagine, kasi offering lang ito ng isang mahirap ibon, no? Just a pair of pigeons. While ang offering talaga ay hindi lamang po ibon, kundi mga malalaking hayop. No? So makikita po natin na sila po ay talagang medyo mahirap po sila. Right? So yun po yung kwento po noon. And isa pa na naging problema nitong mag-asawa ay yung kanilang marriage, no? Nag-umpisa ito, nagkaroon ng misunderstanding over marriage pregnancy, right? Kung natatandaan po natin, na dumating yung time na i-divorce niya si Mary, okay? Pero tandaan po natin, God solved the problem. Sinalusin ng Diyos yung problema because God speak to Joseph through a dream. Nangusap po ang Diyos sa pamamagitan po ng panaginip. At ito po ay nasolusyonan, and nakita po natin that Joseph apologized for doubting Mary. Right? Of course, humingi po siya ng tawad. So, ibig sabihin, makikita po natin, this was really about trust, a personal issue. Right? Being a good person ay hindi niya in-expose ang kanyang asawa to the tent na mapapahiya si Mary. Ginawa niya po ito sa sekreto. Pero God spoke to him at ito po ay nasolusyonan. Okay? Of course, even the gossip, yung problema about gossip ay nasolusyonan din po ito. Well, because ang tao, alam naman po natin na madali silang makapakinig about about chismis. Alam naman po natin that people love chismis rather than holiness. Right? Mas gusto ko nila ito. Okay? Kaya madaling madaling kumalat. So, that time, ay yung kanilang marriage life ay nagkaroon na ng problema. And so, as they go on, ay mas magiging worse pa ito. Mas magiging problema po ito para sa kanila. Why? Because during that time, there was a decree. Tingnan po natin. The decree. In Luke chapter 2, verse 1 to 3. Sundan lang po ninyo ako. Okay? Ito po ay bad news. Hindi ito good news para sa kanila. This is a bad news for them. Luke chapter 2 verse 1 to 3, sinasabi po sa atin that this bad news came in the person of Caesar Augustus. Ito yung emperor during that time. At siya po ay nag-issue ng decree na magkakaroon po ng census. Magkakaroon po ng sa Tagalog ay para sa tao, lahat ng tao ay magkaroon ng record. Kaya sila po ay babalik. At ito po sa pangunguna po ni Quirinius. Siya po yung responsible for making it happen. Siya po yung mag-aano po nito, mag-a-apply. So, ibig sabihin, during that time, the
the decree went out from Caesar Augustus that census be taken all the inhabited earth. Sinabi kasi doon, pero para sa mga tao lang doon. No? Pero titignan po natin sa pero sa kanila lang po yun. No? So sa ating record, this was the first census na ginanap upon Quirinius. Si Quirinius kasi is a governor of Syria. Kaya siya yung mag-a-apply po nito. Titignan po natin, and everyone was on his way to register for the census. Lahat po sila talagang babalik para sila po ay mag-registro sa census na tinatawag. At nandun po ito sa Luke chapter 2, verse 1 hanggang verse 3. No? Pero ito po, kung titignan po natin, hindi lamang po ito census, kundi it is a part of a taxation program. Tax to, no? Kaya merong pandaraya na ginawa po ito. Pero tandaan po natin, it is a providence of God. So biglang sabihin, ang Diyos talagang humove Augustus to apply para itong census po nito ay mangyayari. So, ibig lang sabihin, ay hindi po ito magandang balita between Joseph and Mary. Why? Because sabi ko nga, they were poor. Mahirap lamang po sila. Isa pa, ito na yung huling buwan ng pagbubuntis ni Mary. Right? So, kung titignan po natin, yung pagbiyahe magmula sa Jerusalem going back to Nazareth, it speak about 70 to 80 miles. Right? Buntis ka. No? So, walang transportation during that time. Okay? Kaya magiging problema po nila po ito. Kaya sa kanila, going back to Bethlehem, probably this is not welcome to them. Di ba? Walang masakyan. Dahil sila ay pulubi, paano sila nakapunta ngayon doon? Saan sila kukuha ng sasakyan? Or maybe, sila po ay nanghiram ng camel o donkey. Or meron siguro, ito lang yung pag-aari ni Joseph. Right? Kaya, titingnan pa natin, problemang malaki po ito. At isa pa, ayaw nilang bumalik po ito doon because there is a gossip between them. Yung chismis regarding sa kanilang marriage. Of course, the community was gossiping. Kaya ayaw nila. So, ang gagawin nila, ang magiging solusyon na lang is to escape. Tumakas po sila, pero hindi sila gano'n. But, alam naman po natin na si Joseph at si Mary, siya po ay descendant po ni King David. So, therefore, they had to go to Bethlehem, David's hometown. Nasa 1 Samuel 17 verse 12. So, bakit nangyayari sa kanila po ito? Bakit ito ba ay isang bad thing para sa kanila? Sa inyo, ito ba ay masama para sa atin? When alam po natin bilang mga Kristiyano, kapag mayroong kaganapan, yan ba ay bad thing para sa atin? No. For me, no. For them, no. Why? Because this is a wonderful work of God to them. No? Through these circumstances, God worked. Kumikilos ang Diyos sa buhay po nila. Di ba kayo nagtataka? Di ba tayo nagtataka? That God accomplishes His will through those people, through those circumstances. Kaya sometimes, kung titignan po natin yung event sa buhay po natin, at of course, hindi natin maiwasan to complain. Pero these things ay
magbibigay po sa atin ng sorpresa because God has answered. No? Sometimes God answered our prayer through some of them. No? Sa mga circumstansya na nangyayari po sa buhay po natin. So, ibig lang sabihin, yan po ang Diyos. No? Gumagawa po ng paraan. He accomplishes His will through other people. So, paano natin makikita? Did they react? O paano pa sila magre-react? Okay? Sa gawa po ng Diyos. Alam ba nila na ito po ay gawa ng Diyos at work? Of course, alam po nila po yun. No? Sila po ay may takot sa Diyos. Right? So, tingnan po natin. In Micah chapter 2, ito yung prophecy. No? This records that Jesus was predicted that siya po ay ipapanganak sa Bethlehem. Okay? In Micah chapter 5 verse 2. Yun po yung prophecy. And again, in Matthew chapter 2 verse 5 to 6, ito po ay na-fulfill. Ito yung kaganapan. Okay? Tingnan nyo na lang. Yung prophecy nasa Micah chapter 2, yung kasagutan ay nasa Matthew chapter 2 verse 5 to 6. At ito po yung fulfillment. So, ibig sabihin, the Gospel of Luke records, dito po natin makikita that how God motivated this couple. No? Itong magkasawa kong ito, paano natin makikita kung paano sila na-motivate ng Diyos to make the trip to Bethlehem. Okay? Ito yung nagbigay ng motivation sa kanila para sila po ay bumalik po sa Bethlehem. In time for Jesus to be born in Bethlehem and those fulfill the prophecy. So, ibig sabihin, kung titignan po natin, ay this is incredible. Right? Ibig lang sabihin, ang Diyos ay gumagamit ng random circumstances, sunod-sunod na problema to accomplish His will. Ikaw, kapag nakasagupa ka ng ganito, tandaan po natin, it is God's will para matupad ang mga bagay po, no? Hindi lamang po yun. God also motivated Caesar Augustus, no? To take a census para ipagpatuloy din po niya yung census. And alam naman po natin, this is accomplished, right? Kung titignan po natin, trabaho pa pala ito ng Diyos. Now, tignan po natin, kasi marami, no? Ngayon, ito ba yung exact date of birth of Christ? Maraming mga theologian na September daw ang kapanganakan. Kasi may mga competition po dyan. So, tingnan po natin, when was Jesus born? Tingnan po natin yung record. Historical records suggest that Caesar Augustus reigned from 43 BC to AD 14. Yun yung span, ang kanyang pag-aari. Tingnan po natin, sila po kasi yung involved dito. Herod reigned from 35 BC to 1 BC. Okay? Quirinius reigned on 3 to 2 BC and AD 69. Okay? Kung ito po ay pagsusumahin po natin at pagsasamahin po natin lahat, maaaring i-conclude po natin that Jesus was born about 3 to 2 BC. No? Lumabas po yung competition po yan. Okay? So, kung titignan at aaralin po natin yung full detail about the born of Jesus Christ, ay makikita po natin sa Daniel's 70 weeks prophecy. Aralin po natin, pero hindi ito ang pag-aaralan po natin. Kumbaga sa ay dumaan lamang po yun. No? Okay, so tandaan po natin na please read Daniel, no? Para mapag-aralan
in the pages of Scripture. Kaya kung gusto po nating matuklasan ay aralin po natin. Right? So, ipinanganak ang ating Panginoon between 3 to 2, ano yung binanggit ko? BC. Right? Yan yung time. Pero yung season, tingnan po natin yung season. Okay? Kung kailan pinanganak ang ating Panginoon. Yung ba talaga taglamig o tag-araw? Right? Tingnan po natin kung ano po yung season of His birth. Okay? So, di ba tayo nagtataka na ang ating Panginoon ay pinanganak sa December 25? While, of course, maraming mga naunang mga simbahan or some other church fathers claim that Jesus was born in December 25. Maraming mga nag-claim po nito. Some naman, January 6. Okay? Yun po yung kanilang pag-aaral. Okay? The first date is supported by Clement of Alexandria, and the second one by Epiphanius. Epiphanius says that Jesus was born on January 6 and was conceived on May 20. Meron pang talagang date and month. Okay? Ibig lang sabihin, kasi during the time, si Epiphanius was very precise in his dating. So, giving numerous alternate dating methods not only for Jesus' birth date, but for the years of His birth as well. No, maraming mga church fathers na nagsabi po nito. And even Hippolytus of Rome and John Chrysostom add support to a winter birth and give other supporting data for a December 25 birth date. Sila yung nag-support na ang ating Panginoon daw ay pinanganak ng December 25. So, that many have questioned the December-January time for Jesus' birth. Okay? Because they believe that the shepherds would not be out in the cold winter with the sheep. Kasi ito yung panahon kung saan alam natin ang bansang Israel ay malapit po yan sa lugar kung saan andyan yung taglamig. Okay? Ang pinaka-normal na panahon para sa kanila, speak about 60 to 80 Fahrenheit para makalabas po sila. Okay? Kaya sa panahon ngayon ay malamang malamig na malamig po doon. So, biglang sabihin, hindi lalabas ang mga shepherd na to o hindi nila ilalabas ang kanilang mga sheep. Okay? So, kasi nakalimutan po nila that Israel is nearer the equator and the temperatures in December normally rains. No? Kaya wala pong maglalabas ng ganong kalamig. Okay? Ang pinaka-comfortable na weather po sa kanila, yung sinabi ko kanina, speak about 60 to 80 degrees Fahrenheit. Kaya hindi sila pwedeng lumabas sa ganitong kapanahonan. Okay? So, in conclusion, there is no reason that men could have been shepherding sheep in December. Okay? At yan naman ay inagrian po ng mga ibang church fathers during the time we live closer in times to Jesus' birth. Kasi, of course, naobserbahan po nila po yun. Okay? Pero ganun pa man, we cannot for sure the month and day Jesus was born. But there is evidence to believe that He was born in AD 3 or 2. O walang makapagsasabi. Pero merong ebidensya na siya ay pinanganak between 2 or 3 BC. Okay, kaya yun po yun.
kung titignan po natin, it's impossible. Ay, mayroon din nagsasabi na ipinanganak ang ating Panginoon within summer time. Dahil nakalabas yung mga shepherd and the sheep. So, tingnan po natin what happened in Bethlehem. Alam naman po natin, ito po ay normally para sa atin. Those master the scriptures. So, it is a common for us to know that Jesus was born in Bethlehem. Right? Para sa atin, bilang mga Bible holder, ay common na lang po sa atin. So, tingnan po natin. Joseph and Mary left their hometown in Nazareth, which was located in Lower Galilee, and traveled to the city of Bethlehem in the south part of Judah. Bakit sila pumunta doon? Their purpose was to register for the census in order to satisfy the Roman decree. No, kaya din sila pumunta po doon. Okay? So, with that, Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, in order to register along with Mary, who was engaged to him and was with child. Andun sa Luke chapter 2, verse 4 to 5. Okay? So, tignan po natin. That time, Mary was still engaged to Joseph during this time. Since they had not yet had sexual relationship, a Jewish marriage was not consummated until sexual relations occurred. No? So, ibig sabihin, there is a betrothed. No? Although magkasawa na sila, pero there's no consummation para sa kanila. Ibig sabihin, bawal silang magsama na nagkasawa. Kasi yun po yung sistema para sa kanila. So, habang sila po ay nandoon, the days were completed for her to give birth. Okay? And she gave birth to her firstborn son. And she wrapped him in clothes. Yung sabi po ng chapter 2, verse 6 to 7. Okay? Hindi po natin alam as they went back kung si Mary ay nag-labor kagad after they arrived in Bethlehem. Or sometime, hindi po natin alam. There's no record. Nung sila ay bumalik ay nanganak agad. At hindi sinabi ng Diyos sa atin. But it appears that we had just arrived because Joseph and Mary were not able to stay in an inn. Okay? Alam po natin na ang lugar lang available po sa kanila, it was the stable with a manger. Alam niyo ba na ang Bethlehem ay isa pong maliit na bayan lamang po yan. Ang population niyan between 100 to 200 people lamang. Kaya hindi na nagtaka si Joseph kung bakit wala na silang nakitang bahanting matitirhan. Right? Ganun din po yung mga shepherd. Kaya nahanap nila kaagad si Jesus. Dahil kukunti lang eh. Pero kung yun po ay population is 100,000, malamang magkakaroon po sila ng problema to find Jesus. It's impossible for them to locate. Kaya agad-agad ay nakita po nila. Kaya nakikita po natin yung providence po ng Diyos. Now, ganito po yung kaganapan. Yung in sa Greek word is katalima. Ang ibig sabihin po nito. The same word as in. Yung tawag. Kung alam po ninyo, yung mga bagong itinayo po dyan, yun yun. Yun po yung tawag po doon. Ibig sabihin, ito po yung guest room or upper room. Okay? Kung saan ay ang ginagamit palagi ng ating Panginoon sa kanyang mga disciple
during the time, no? Kung sila po ay nagkandak po ng Passover. So, ibig lang sabihin, si Joseph at saka si Mary ay wala silang makita. You cannot find a regular empty room para ay tirahan po nila. Okay? The only place na inoffer po sa kanila ay ito na nga, yung bakante. No? Kung saan nandito yung mga hayop. Kasi kapanahunan, ang mga bahay po ng mga Palestina, yung taas po nila ay yun po yung tirahan po nila. At yung baba, andun po yung mga hayop. No? Yun po yung style. Okay? Ng bahay po nila. Kaya ito lang naman po yung lugar kung saan ay na-offer po sa kanila. Ito po yung lugar kung saan ang mga hayop ay nakatira po dito. Okay? Ibig sabihin, this room was on the lower part or floor of that house or that building. Ito po ang style during the time in an ancient Palestine. So, with that, the Bible does not tell us exactly what happened. Okay? So, ang kaganapan, of course, Mary and Joseph stayed with the animals along with some other, siguro may mga kasama din po sila, some other travelers. Okay? At alam nyo ba na ipinanganak ang ating Panginoon sa isang manger or sabsaban? Nakakita na ba kayo ng sabsaban na somewhere parang kahoy na pinag-cross yung dalawang gilid tapos gumawa ng box. Yan po ay inilalagay doon ng pagkain. Okay? Ng mga hayop. That's why Bethlehem, it is the house of bread. No? Kaya ang ating Panginoon, it's not accidentally na doon ipinanganak because yung manger po yun po yung pinagkakainan po ng mga hayop. That's why He is the bread of life. No? Kaya nakikita po natin yung significance ng mga kaganapan po ito. Okay, so yun nga, the manger was feeding through the only bed we could find for their baby. No? So, makikita po natin na yung nativity, yung kapanganakan, yun nakikita po natin, hindi yung mga totoo. Okay? Right? So, may mga daya po doon. Okay? Kung titignan po natin, yung katotohanan ay makikita po natin kung bakit ipinanganak ang ating Panginoon sa ganang kalalagayan. Kasi kung ang ating Panginoon ay pinanganak sa isang palasyo, hindi natin siya ma-approach. Even the shepherds, they cannot go inside. Hindi sila papayagan pa. Because itong mga shepherds na to, makikita po natin, they are sinners. Okay? They are, kung baga sa sila po ay madudumi. Right? Mamaya na yun, pag-uusapan po natin. So, tignan po natin yung comfort na ibinigay po ng Diyos sa kanila. Right? So, kung titignan po natin, this couple, no? They are poor and tired. At makikita po natin how they felt. No? Kung ano po yung kanilang nararanasan at nararamdaman. Okay? Imagine yung pagkakatampong yun na hindi po nila alam na ang kanilang baby na dala-dala that was going to change everything for them. Well, alam po natin na kapag merong isang bata na darating sa ating tahanan, alam naman po natin that is cuddly and fun. Diba? Minsan, biyaya po para sa atin at tayo po ay nagiging masaya at matuwa sa mga batang pong ito. Pero hindi pala. They are joy from the Lord. Okay? And after that, dito nakita ng dalawa their sin nature. At alam naman po natin, after that child, sa kanilang paglaki, ay makikita po natin yung nature po nila. It became obvious.
So, pag dumating yung ganong pagkakataon, of course, magiging malungkot ng mga magulang because dahil sa mga gawin ng mga batang ito, right? Minsan, sasabihin ko nila, sana hindi ka na pinanganak. Pero sa kanila, there is a joy for this baby. Kaya makikita po natin na ang isang magulang, kapag merong isang maliit na bata na sa kanilang loob ng tahanan, ay of course, sometimes nagiging katuwang po sa atin, but sometimes barating yung pagkakataon that they are demanding and disobedient. Okay? Pero sa pagkakataon po ito, tandaan po natin, Jesus must have been a surprise to Mary and Joseph. He was God in a human flesh, a perfect baby. Huh? Kaya sa pagmumuni-muni ng dalawa pong ito, maaaring hindi sila makatulog. Iwan na tayo. Huh? Why God basic din? At bakit sa isip nila, bakit dumating ang baby ito, awakes baby? Huh? Yun po ang ating makikita. Okay? Maaaring yung mga tanong nila, why did God enter our world like this? Bakit dumating ang Panginoon o ang Diyos sa ating sanlibutan, sa ating mundo, sa ganitong kalalagayan? Okay? Kaya dumating yung mga tanong sa kanila, why not have the angels announce birth to the world? Why come as a baby and lie in a manger in some cave? Why did He choose a poor mother and not a rich one? Bakit pinili ng Diyos ang isang mahirap na magulang? Bakit hindi mayaman? Okay? Di ba pwedeng ipinanganak sa isang mayaman? O merong kapangyarihan? O a prestige family? Why did it come like this? Okay? Why? Bakit itong mga tanong na hindi po alam ng tao? Okay? But we know, we came to experience the life most of us experience, not that of a rich man. Kaya siya ganun. Kaya siya dumating ng ganung kalalagayan para ma-experience po niya yung ating mga naranasan. Now, punta po tayo sa shepherds. Shepherds are the same. No? Katulad din po natin. Ang mga shepherds po ito, sila po ay marurumi. Nakakita ba kayo ng shepherd na nakakorbato? Sila po ay talagang madunis. Okay? At higit sa lahat, ay iiwanan po nila ang kanilang tahanan. Ito yung occupation po nila. At ito yung occupation na hindi inahangad po ng tao. Shepherd. Dahil madumi po yan. At ito po ay halos katulad po natin na sila po ay madumi. Ay, imagine, iiwanan po nila ang kanilang tahanan upang bantayan lang ang mga kanilang mga sheep. So, there's no time for them to cleanse. Hindi na sila makakapunta sa templo para humingi o maglinis ng kanilang mga kasalanan. Why? Bakit there were no announcement except to this group of shepherds, no? Sa lugar kung saan madilim para sa kanila. Okay? Kaya nga sabi ko, shepherding was not the most desired occupation when Jesus was born. Marami pang marangal na mga profession during that time. Pero tandaan po natin, di ba isang mga bagay that God announced Jesus' birth to them, to the humble, to the poor, shepherds, and not to the rich people. Okay? Bakit sa inyo, sa atin, ibinigay ang magandang balita, hindi sa mga tao kung saan sila po ay mayayaman. Bakit sa atin? Why? Because God cares. God's
loves. Kaya makikita po natin, itong mga seafood na to ay sila po yung mga talagang makasalanan. Katulad din po natin. Okay? At the personal na in-announce po sa kanila. Sabi po ng angel, the Savior was born for you. Ibig sabihin, it is a personal for you. Jesus Christ was given, was provided for our Savior. Siya po yung ibinigay po sa atin para sa atin. Now, balik po tayo sa shepherd po ito because mahalaga po ito para sa atin. Okay? Bakit sa kanila? No? Sa kanila, una, in-announce ang good news. At sila din yung mga tao na unang naging evangelist. Sila din. Right? Kasi itong mga shepherd po ito, sila po yung mga tagabantay sa mga sheep. Kung saan sila din yung mga sheep na offered pagdating ng offering sa kanila. Kaya sila yung nag-aalaga sa mga sheep po ito. Pero tandaan po natin, itong mga sheep na inaalagaan po nila, it cannot remove sin. Okay? Kaya nung dumating yung good news para sa kanila, agad-agad na sila po ay hinanap. Right? Hinanap ang sinabi po ng angel. Kaya sabi niya, makikita niyo si Christ nakabalot ng swaddling clothes. Right? Alam niyo ba yung swaddling clothes? Ito yung lampin. Alam niyo kung bakit lampin ang ginamit? Sa ating kapanahunan, kapag mayroong ipinanganak na sanggol, binabalot ng lampin white para bigyan ng support yung bata sa kanyang mga paa at kamay para hindi mabalik. At kaya binabalot ng lampin po yun to strengthen their limbs or to give protection. Now, dito sa kanyang pagkapanganak, no? Take note, the swaddling clothes. Dito pa lang, ipinapakita na that there is a death. Merong kamatayan. Imagine, kapanganakan pa lang ng Panginoon, pero ipinakita na yung kamatayan ng Panginoon. Why? Because yung kamatayan ng Panginoon, the same clothes, the same strip of clothes, yun din ang pinangbalot sa ating Panginoon. Kaya yung lampin na pinambalot sa kapanganakan ng Panginoon, yun din ang ginagamit sa burial ng tao. Kaya at that time, ay ipinakita na po yung kamatayan ng ating Panginoon. Right? So, balik po tayo. That night, an angel of the Lord suddenly stood before them. And the glory of the Lord shone around them. And they were terribly frightened. Imagine, yung lugar po ng shepherd po yun ay madilim na madilim po yun. But again, the glory of the Lord ay nagkaroon po ng flame. That night was aflame with fire. And the shepherds were very frightened. So, ibig sabihin, itong shepherd po ito ay talagang natakot po sila. At they are terribly afraid. Siguro, maaaring ang mga shepherd po ito talagang nangatal ang kanilang bibig. Pero sabi ng scripture, they were scared. Scary. Ibig sabihin, talagang takot po sila. Right? Pero tandaan po natin, the angel cared, pero hindi sila pinabayaan. Ang angel ay nagsabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ibig sabihin, ang angel ay ginagamit din po ng Diyos to comfort us. Hindi lamang po ang Diyos ang nag-iingat po sa atin. Even the angels of God care for us. Ito nga, iningatan po sila.
Mga kapatid, ang mga anghel ay naiintindihan din po tayo. Right? Naiintindihan ka at makikita po natin ang kasagutan po nito. In Luke chapter 2 verse 10. Basahin po natin. Right, sabi po dito, Luke chapter 2 verse 10. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people." So, hindi niya pinapayahan. They are encouraged them not to be afraid. So, ganun din po tayo mga kapatid. Hindi ka lang iniingatan ng Diyos, but so do His angels. Kung ang holy angels ay naintindihan po tayo, ibig sabihin, also the unholy angels or demon can also naintindihan ka rin. So, it is a warning for us to put the armor of God. Ibig sabihin, yung bad angels ay naiintindihan ka rin. So, ibig sabihin, meron din gagawin sa'yo. Kaya, ang protection po natin is to put the armor of God. Okay? So, tandaan po natin, the angel's announcement was great news to these shepherds. Isang malaking balita po para sa kanila. To those shepherds guarding and protecting the sheep that will be to offer to the temple in Jerusalem. Imagine itong mga shepherd pong ito, after na naihatid po nila yung mga sheep. Okay? At sa kanilang paglalakbay at sa pagkagaling po nila at nakita po nila yung Savior. Kinausap ba nila si Mary? Sinamba ba nila si Mary? The same Satan Claus? O Santa Claus? Di ba? Wala. The same Rudolph the no. Wala silang kinantang gano'n. Right? Wala silang kinantang gano'n. Pero ang ginawa lang nila, they share the gospel to them. That's a divine tawag nito, responsibility for us to share the gospel. Right? Kaya makikita po natin, mga kapatid, yung pagkilos ng ating Diyos sa mga shepherd during that time. For us also. Okay? Kung saan ay nakilala po natin ang ating tagapagligtas. Okay? Ang purpose ng anghel ay to know, to tell them, to the shepherds, that the Savior had been born for you, for them, for us. And He made it personally. Imagine, yung angel pumunta sa kanila para sabihin, the Savior was born for you. Kaya ang trabaho po ng anghel ay sabihan ka at sabihin sa iyo personally na ang iyong tagapagligtas ay si Kristo. Pero tandaan po natin, bakit hindi sa sanlibutan? Bakit hindi sa buong sanlibutan? Kundi sa mga shepherd pinangaral. Ibig lang sabihin, to those people, kung saan ay makasalanan na katulad po natin. They need a personal for you, a Savior, for a Savior for our sin has been born. The perfect love of God, which will take away our sin, has been born for them, for us, and for you. Okay? Dahil yung kanilang pinapastol na mga hayop ay tandaan po natin, they could not take away sin.
Okay? At sinabi sa kanila ng angel ay ang inyong Messiah. So, this is a great news to them, to the shepherds, and to us. Right? Kaya, there is a joy, there is tawag dito, a great joy. No, hindi lamang po yung anghel ang natuwa. Okay? Even the shepherds ay natuwa. Dahil sila po ay nakilala po nila ang kanilang tagapagligtas. At anghel naman natuwa because yung tagapagligtas ay dinadala sa sanlibutan. Okay? So, sa madaling salita, sa mga shepherds ay binigyan po sila ng sign. Kasi hahanapin pa nila si Jesus Christ. After the announcement, they immediately search to the Lamb, to the Savior. Okay? Kaya nga nagbigay ng sign, a sign for you. No? Na ang sanggol po ito ay nababag po siya ng isang strip of clothes or fabric. Okay? So, this is a comfort. Okay? Bakit binanggit po dito na merong clothes? Okay? Right, para sabihin sa kanila, to the shepherd, that he was still a baby. This will be a sign for you. In Luke chapter 2, verse 12 to 14. Pakibasa, please. Pakibasa, Brother Mark, pakibasa. Luke chapter 2, verse 12 to 14. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Okay, no? So, there is a glory to God in the highest on earth. Peace among with men. Oh, peace. Wala naman sila talagang ibang kinantama kundi ito lang. So, the time talaga nakita po nila yung baby that is in a manger. Ito po yung dalawang katotohanan para matulungan po sila to locate Jesus. Right? Ito yun, sign. So, after that, the choir of angels arrived. At nagbigay po ng parangal sa Diyos at nagbigay ng pangako na kapayapaan para sa kanila. After the angels disappeared, nakita naman po natin agad-agad, sila po ay tumalima kaagad. Okay? Tumalima kaagad ang mga shepherds po ito. Okay? Kaya nga sa kanilang statement, in verse chapter 2, verse 15 to 16. Agad-agad, sabi nila, let's go straight to Bethlehem. Okay? At tignan po natin ang kaganapan po ito, kung saan ay ipikinilala po sa atin. So, ang ginawa po nila, they came in a hurry and found their way to Mary and Joseph. Okay? At nakita po nga nila ang ating Panginoon na nakahiga sa manger. Wala, hindi naman nila kinausap si Mary, hindi naman nila sinamba si Mary. Okay? Hindi naman sila nagbigay ng parangal kay Mary. Okay? So, kaagad-agad, nakita po natin yung quick resource because sabi ko nga, malit lang na bayan po ito at kukunti lang po ang tao po doon, kaya madali lang po nilang nalukit. Ang Panginoong Jesus. Now, let's go to this. Again, balik po tayo sa shepherds kasi they are evangelists. Sila po yung unang evangelists during the time.
At alam naman po natin na walang sinasabi po dito nung sila po ay nakita po nila si Jesus. Hindi naman nila kinausap si Mary or even he worship her. No? Hindi naman nila sinamba. Okay? Hindi natin alam kung ano po yung ginawa po nila po doon. But one thing is for sure, ay they started telling to everyone about Christ. Yun po yung sigurado. Okay? Kaya kung nakita po nila ang Panginoon about those wonderful things, agad-agad sila po ay nagsabi. Maaaring ang kagalakan po nasa kanila habang sila po ay natutuwa, ay nagsasabi po sila sa mga tao na nakakasalungo po nila o nakakasalungo po nila. They are telling about the Savior. At sila po ay masaya na sinasabi po yun. At nandun po sa verse 17, 18. Right? Maaaring sa atin, okay? Maaaring sa kanila, sa iba, ay hindi po importante yung kapanganakan po ng bata pong ito. Pero sa kanila, after they went back, okay, after their delivery of the sacrificial lambs, sila po ay talagang nagsishare o sinasabi about the things na naganap. Okay? Sinishare po nila about Christ. Okay? At nakita naman po natin those people na nakarinig, they are extremely interested. Maaaring yung iba nagpuntahan po while this town ay ignorante po sila what happened sa kanilang lugar. No? But this shepherd ay talagang tuwa-tuwa po sila. Kaya dahil dyan, no? There are many extremely interested. Okay? Kaya maaaring sila po ay napunta. At hinanap din ang Panginoon. Pero ang ating makikita lang sa mga shepherds kung ito, they are eagerly and excited to share the gospel. No? Masaya po sila. And yan po yung ating naranasan din po. And that's why we are motivated to share the gospel dahil nasa atin po yung kaligayahan at excitement. Kaya tayo nakakapag-share. No? That there is an extraordinary happen to them at sa atin din. Di ba? Ang inyong nangyayari sa iyo ay hindi yan basta-basta. That's an extraordinary things na nangyayari sa atin. Ikaw bilang isang makasalanan, bilang talamak na makasalanan, ay nabago po tayo. Yan po yung nagbigay para sa amin. To tell Christ. To share Christ. To share the Savior. Okay? Kaya ito po yung nangyari. Okay? Alam niyo ba na si Joseph at si Mary, malaki ang napakinabang po nila. Yung visitation po ng shepherd. Okay? But why? Because this visitation for this poor and humble was comforted by God. Dahil naganap. Okay? Ipinakita sa kanila ng Diyos yung miracle happened. Right? Na-comfort po sila. Okay? At ito pong miracle na ito confirm to them na ito po yung inaabangan na milagro na kaganapan at para sa kanila. At ito din po yung kaganapan sa panaginip
ni Joseph. At ito din po ang nagbigay ng encouragement, okay, para mamotivate po sila na gawin ang lahat ng bagay po ito. His dream was from God. Kaya nakita po nila po, even si Mary, nakita niya yung kilos at galaw ng Diyos. Doon pa nga lang nung siya po ay nagbubuntis, nung nandun pa sa kanyang pinsan na si Elizabeth, nakita niya na yung work ng God. Dahil nung siya ay pumunta po doon, nagtatalon po yung baby na dala-dala po ni Elizabeth during that time. Ito po yung lahat ng kaganapan o yung vindication. Okay? At lahat po ito. Lahat po ng kaganapan during that time ay comfort po para sa kanila. That's why in Luke chapter 2 verse 19, all these things Mary treasured. No? Iniligay po niya as kayamanan. At ito po ay kanyang pinander as a wealth in her heart. Okay? Sa atin din, mga kapatid, it is a wealth. It is a treasure for us. Okay? So Mary was comforted. Imagine, poor. No? Yung pangyayari po yun, it is extreme. Di ba? Imagine, isang iglap na lang, manganganak ka, tapos magta-travel ka ng 70 to 80 miles, baka mapanganak ka na po doon. At yung iba, natatakot nang mag-travel ng gano'n. Pero, ginawa pa rin po nila po yun. No? So, hindi ko sabihin, itong mag-asawa po ito, the treasured them. Okay? Ito po ay regalo po para sa kanila. A miraculous birth. Okay? The one and only Emmanuel, the divine Savior for their sin, for her sin, for their sin, and for their sin of the whole world. Ibig sabihin, for us. Okay? Sa kanila, this is a joy for this couple. They experience the real first Christmas. Sila yung unang naka-experience ng katotohanan about Christmas. Kaya sa iyo, sa kanila, you cannot experience the true birth of Christ until kung hindi mo kilalanin si Christ bilang tagapagligtas. You cannot even experience the birth of Christ kapag hindi mo tinanggap si Christ bilang yung tagapagligtas. Okay? So, for us, mga kapatid, it is a glorious happening. Sana maintindihan ng sanlibutan ang ganitong kaganapan. Pero tandaan po natin, tulad po ng shepherd, they announce about Christ. Kaya sa atin din po, nakasalalay din ang kanilang pag-asa for a Savior. Na renovate po ng Diyos para sa atin. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po. Minsan po muli ay muli po namin naalala at pinaalala po sa amin. Minsan pa ang kapanganakan po ng aming tagapagligtas sa katawan po ni Kristo Jesus bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Sana, Panginoon, hindi lamang po ngayon sa sunod pa na kaganapan po, Diyos,
ay makita po nila ang katotohanan, mabuksan kanilang kaisipan, puso, kung sino talaga si Kristo, bakit isineselebrate during this time. Sana Panginoon, at sa pamamagitan po sa amin, like skipper, ay nagkaroon po sila ng kaganapan at katuwaan, kasiyahan na ipangaral at ibahagi po ang tagapagligtas sa bawat tao. Sana ganun din po kami. Sa pagkakataon po nito, Panginoon, this is the time para ipangaral din po namin, ipakilala po namin that one day, sometimes happen again, na ipinanganak po ang tagapagligtas. At ito po, Diyos, ay dapat malaman din po ng mga tao na wala pang relasyon o wala pang kaalaman patungkol po sa iyo. Hindi naman po Panginoon isinisilibrate yung season po nito. Hindi, ang kahalagaan po nito ay makilala ng Diyos kung sino po si Kristo sa kapanahonan po nito. Diyos, salamat po muli at ini-enjoy po namin ang pangyayari po nito. Salamat po Panginoon sapagkat nagbigay po sa amin muli ang kaganapan sa puso mo na. Lord, salamat po sa pagbibigay po mo sa kapanganakan po ng aming tagapagligtas. At ito po ay iti-treasure po namin, Lord, sa aming puso. At salamat po Diyos sapagkat kahit wala kami ng mga bagay na hinahanap po ng sanlibutan. But this is enough for us, Lord, na malaman po namin that there is Savior provided for us. Kaya salamat po Panginoon. Ito ang sa pangalan ng Jesus.